Land terrestrial pollution. Introduction of land pollution. Pollution. Ang pollution ay nakasira sa antas ng lupa at sa mga tao and other species of animals dahil sa basura na hindi na itatapon na maayos at pagtapon ng mga kemikal sa lupa at tambak-tambak na basura sa ating kapaligiran. Nagawa din ng mga tao, kaya nakakapekto din ito sa kanilang kalusugan at sa ating agrikultura at mga likas na yaman. Kaya ang pagkasira ng lupa ay maaaring magresulta mula sa maraming kadahilanan, katulad ng solid waste, chemical deforestation, habitat destruction, litter, and land degradation. And this is the kind of land pollution. First is solid waste. Ito ay uri na ginagawa nating mga tao, ang pagtatapon ng ibang uri ng basura, katulad ng mga papel, plastic at mga pagkain, at mga sirang gamit at basura na kinakalat nating mga tao at tinatapon kung saan-saan, at ito ay halimbawa ng solid waste. Second is chemical. Ito ang uri na gumagawa ng basurang materyales na malaking epekto sa ating farming activities. Dahil ang chemical ay pinapatay nito ang mga insekto at maliliit na hayop. Sa paglipas ng panahon, ang chemical ay napupunta sila sa tubig, katulad ng tubo at kanal na nagdudulot ng polusyon sa mga lupa na nakakapinsala sa ating kalusugan ng mga pananim. Deforestation. Ang deforestation, ito ay uri ng pagsisira sa mga puno at hindi na nalito pinapalitan pagkaputol nila. Hindi na sila nagtatanim ng mga bagong puno. But tree is important dahil ang puno ay mahalaga dahil nagbibigay ito sa hangin ng oxygen at carbon dioxide. Habitat. Ang habitat, ito ay pagsisira o pagsusunog na nakaapekto sa ating mga species. At ang mga dating mga gumagamit ng site ay nililikas na. Pinabawasan ng biodiversity at pagbabago sa kapaligiran at pagkasira ng tirahan. Ang litter, ito ay uri ng basura na tinatapon ng walang pahintulot sa iisang lugar na hindi pwedeng itapon. Ito ay gawa ng mga tao na nagtatapon ng mga bagay tulad ng mga gulong, appliances, electronics na tinatapon sa mga pampublikong lupain. Ang land degradation, ito ay ang pagsisira ng lupa na nagdudulot ng pagguho ng lupa at pagkasira ng kapaligiran at ng pagbabawas ng mga aktibidad ng tao at hayop o natural na paraan. Causes of land pollution. First ay ang deforestation and soil erosion. Ito ay lupa na hindi na pwedeng gamitin kahit ano pa ang laki nito dahil ito ay tuyong lupain at pangunahing sanhi ng pagguho ng lupa. Second is agricultural activities. Ito ay ginagawa ng mga magsasaka katulad ng paggamit ng mga nakakalason na pataba para maalis ang mga insekto, fungi and bacteria mula sa kanilang pananim. Pero sa sobrang paggamit nila ng mga kemikal na ito ay nagiging sanhi ng pagkalaso ng lupa. Third causes of land pollution is mining activities or ang pagmimina. Ito ay kumukuha ng mahalagang materyales kabilang ang mineral mula sa lupa. Effect of land pollution is soil pollution. Ito ay sanhi ng labis na paggamit ng mga kemikal na pataba at nasisira ang itaas na layer ng lupa na nagkakaroon ng pagguho ng lupa at lupa para sa ating agrikultura, kagubatan at iba pa. Change in climate patterns. Ito ay sobrang epekto ng polusyon sa lupa at mapanganib dahil maaaring humantong sa pagkawala ng mga ecosystem at nakakapekto ito sa ating climate patterns. Effect of land pollution is environment impact. Ngayon, alamin natin ang mga seryosong epekto ng polusyon sa lupa, lalo na ang epekto nito sa ating kalikasan. Tulad ng pinapakita sa slide na ito, ang pinakamalaking problema na binabanggit dito ay ang deforestation
o ang pagpuputol ng mga puno. Kapag nangyari ang deforestation, nababawasan ang bilang ng mga puno. Isipin niyo ang malalaking kagubatan na pinuputol. Hindi lang ang mga puno ang nawawala, kundi ang buong ecosystem. Control measures. Una sa lahat at marahil ang pinakamahalaga, kailangan nating ipasiguro alam ng mga tao ang konsepto ng reduce, reuse at recycle. Hindi lang ito magandang pakinggan, isa itong malakas na paraan. Ang reduce ay nangungulagang bawasan ng dami ng basura na ginagawa natin. Ang reuse naman ay ang paggamit muli ng mga bagay sa ibang paraan, imbes na itapon agad. At ang recycle ay ang pagproseso naman nagamit na materyales para maging bagong produkto na nakakatipid sa mga likas na yaman at espasyo sa tambakan. Napakahalaga talaga ng kaalaman dito. Susunod, kailangan natin bawasan ang paggamit ng pesticide at fertilizer sa pagsasaka kahit na nakakatulong ang mga kemikal na ito sa pagdami ng ani. Sumasama rin ang mga ito sa lupa na nagiging sanhi ng kontaminasyon at posibleng makaapekto sa ating mga pinagkukuhanan na tubig. Ang mga paraan ng pagsasaka ng pagmatagalan tulad ng organic farming ay nagbibigay ng mas malinis na alternatibo. Pagdating sa basura, mahalaga na iwasan ang pagbili ng mga nakabalot na produkto dahil nagiging basura ang mga ito at napupunta sa mga tambakan. Isipin nyo gaano karaming plastic at karton ang kasama ng ating mga pinamimili. Ang pagpili ng mga produkto na kaunti lang ang balot, ang pagbili ng maramihan ay na makakabawas ng malaki sa basura, ng nakakadumi sa ating lupa. At ito mukhang halata pero napakahalaga. Siguraduhin hindi kayo magkakalat sa lupa. At tama ang pagtatapon ng basura. Hindi lang pangit tignan ang kalat, nagdadala ito ng masamang bagay sa ating kalikasan. Mahalaga ang tamang paghiwalay at pagtatapon ng basura para maiwasan ito. Para mas mabawasan ang ating epekto, dapat nating bilhin ang mga biodegradable na produkto. Ang mga produktong ito ay natural na nabubulok na nakakabawas sa kanilang pangmatagalang epekto sa lupa, kumpara sa mga sintetikong materyales na maaaring manatili ng daan-daang taon. Panghuli, para sa mga kaya ang paggawa ng organic gardening at pagkain ng organic food ay makakabawas sa paggamit ng pesticide. Direkta nitong binabawasan ang dami ng kemikal sa ating lupa na nagtataguyod ng mas malusog na ekosistem sa ating mga bakuran at sumusuporta sa mas matatag na sistema ng pagkain. Ito ay mga hakbang na pwedeng gawin mula sa sarili nating mga desisyon hanggang sa mas malawak na pagsisikap ng komunidad na makakagawa ng malaking pagbabago sa pagkontrol sa polusyon sa lupa.